Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating po kukunin sa mga mangangaral, Kabanata 8, talata 10 hanggang 13. Ang sabi po dito, may nakita akong masasamang taong inilibing, ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong namumuhay ng matuwid, pagkat may takot siya sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Maaga silang mamamatay pagkat di sila natatakot sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ating binasa na sulat po ng mangangaral. Ito po ay nagpapakita na maraming tao ang gumagawa ng masama. Kasi alam naman natin, kapag ang tao ay gumagawa ng masama, marami ang naapektuhan. Marami ang napiperwisyo, nawawala yung katahimikan, nagkakaroon ng kaguluhan, nawawala yung kapayapaan kapag maraming masasama. Kapag maraming masasamang tao na gumagawa ng masama, di ba? At dito, sinabi ng salita ng Diyos na kung saan ay may mga taong inilibing ng mga masasamang tao. Pero pag uwi ng mga nakipaglibing, pinupuri pa nila itong mga taong gumagawa ng masama sa kanilang lugar. Minsan kasi ganito, minsan mga tao galit sa paggawa ng masama. Pero minsan kapag nakakabenepisyo sila sa ginagawa ng mga taong masamang ito, hindi na nila nakikita yung kasamaang ginagawa ng mga tao. Diba? Kahit alam nilang masama yun, pero dahil nakakabenepisyo sila, may natatanggap sila, ang tao minsan ay nagbubulag-bulagan na lang. Kaya minsan, walang pag-unlad, walang katahimikan, walang kapayapaan, walang kaayusan ang nangyayari sa isang pamayanan o sa isang lugar. Kasi ang nagiging problema minsan, yung mga tao minsan galit doon sa gumagawa ng masama kapag sila ay nababayaran, kapag sila ay nakakatanggap ng benepisyo galing dito sa gawain ng mga masasama, parang normal na lang. Sabi nila okay lang, nakakabenepisyo naman. Kaysa mamatay tayo sa gutom, kaysa maghirap tayo, okay lang. Minsan pinupuri na nila. Minsan nga, dinedepensahan pa nila yung mga taong gumagawa ng masama. At kapag may mga taong kinukol yung atensyon ng mga taong gumagawa ng masamang ito, minsan yung mga taong gumagawa pa ng mabuti, yung pa ang napapasama. Diba? Yung pa yung sinisiraan, yung pa yung pinararatangan ng mga masasamang bagay. Diba? Yung minsan ang nangyayari. Kaya nga, ang pakikipaglaban sa kasamaan ay hindi po ganun kadali. Kasi kahit yung mga taong galit sa kasamaan minsan, kapag na-impluwensya na at nagkaroon na ng kapakinabangan doon sa mga kasamaang nangyayari sa kanyang paligid, minsan, inaano niya yung prinsipyo niya. Kaya nga sa ating mga Pilipino, yung palaging tinuturo sa atin, yung dangal, yung pangalan natin ay pangalagaan, di ba? Pero sabi naman, ano mo yung dangal? Ano mo mabangong pangalan? Kung naghihirap ka na, gutom ka na, di ba? Yun ang minsan ng mga tao. Kaya hindi nila matayuan ano ba yung dapat nilang gawin, ano ba yung mabuti, ano ba yung tama na dapat gawin. Minsan ginajustify na lang, di ba? Pero tandaan natin, hindi natin pwedeng i-justify yan sa harapan ng Diyos. Kasi sa Diyos, mga kapatid, ang lahat ng bagay, pag mali, mali. Pag masama, masama. Pag mabuti, mabuti. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na yung masama ay mabuti. No? Hindi ganun, mga kapatid. Basta masama, masama. Pag mabuti, mabuti.
At ang sabi doon, minsan yung paghatol, no, sa mga masasama ay hindi agad na igagawad, kaya yung ibang mga taong gumagawa ng masama ay nawiwili. Di ba? Kasi sabi nila hindi man tayo agad mapaparusahan. Kasi ang nangyayari minsan, yung mga masasama, ano rin minsan nila, ina-abuse nila yung sistema, yung kanilang karunungan, yung kanilang kaalaman, ginagamit nila sa sa hindi maganda. Ba, yung kanilang kayamanan, yung kanilang kapangyarihan, ginagamit nila para ikubli yung mga masasama nilang ginagawa. Minsan gagawa sila ng mabuti, pero lang yung front lang para ipakita sa tao na mabuti silang tao. Pero ang katotohanan dun, mga kapatid, sa likod yun, meron na pala siyang ginagawang hindi tama. Kunyari, yung kung sa government, di ba, nagbibigay sila ng mga ayuda, di ba? Sa tao. Yung mga tao naman tumatanggap, grabe naman yung pasalamat nila sa mga politiko. No? Sabihin nila, salamat kay congressman, salamat kay mayor, salamat sa ganito, ganito, ganito. Akala nila yung mayor, akala nila yung politikong yun ang nagbigay sa kanila ng pera. Hindi nila alam, yung perang ibinigay sa kanila, galing din naman sa kanila. No? Bakit? Kasi galing sa buwis ng tao. Pero sino yung pinasasalamatan? Yung mga taong politiko, di ba? Parang ganun yung mga taong nasa posisyon. Kaya minsan naabuso no? Nagkakaroon ng mga backer, di ba? Kaya nawiwili sila. Kaya sabi niya, ano pa naman hindi naman tayo basta-bastang mahuhuli. Di ba? Kapag meron na tayong sapat na kayamanan, kapag may naipon na tayo, madali na lang ang iniisip nila, pag marami na silang pera, madali na lang malulusutan yung mga masasama nilang ginagawa. Kasi siyempre may pambabayad na sila, may pangsuhol. Yun ang iniisip ng masama Kasi sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, no? Pag ikaw ay tumayo sa katotohanan, kapag ikaw tumayo sa kabutihan, minsan talaga ikaw pa yung napapasama no? Ikaw pa yung nababaliktad. At dahil sila ay may kapangyarihan, meron silang pera, kaya ang nangyayari, yung mga mabubuting tao, nananahimik na lang. Wala na lang ginagawa. Kasi bakit? Kasi natatakot Kaya yung paglaban sa kasamaan, hindi po kasi madali yun. Diba? Hindi po basta-basta kasing sa pagharap doon. Sabi nga, ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa mundong ito ng isang mabuting tao, ng isang tao na alam niya dapat niyang gawin at hindi niya ginagawa. Diba? Alam mo yung mabuti na dapat mong gawin at nanahimik ka lang at wala kang ginawa, nagiging accessories ka na rin di ba? Nagiging kabahagi ka na rin dun sa kasamaang ginagawa ng tao. Kasi bakit? Kasi wala tayong ginagawa no? Nananahimik tayo. Kasi bakit? Kasi nandun yung takot Kung sa bagay, daan-dan man ang kasamaang gawin na masama, ay wala ring mawawala sa taong namumuhay ng matuwid pagkat siya ay may takot sa Diyos. Diba? So, kung tayo ay patuloy na mamumuhay na may takot sa Panginoon, hindi naman tayo maapektuhan Diba? Sa ginagawa ng mga masasamang tao. Darating din ang time diba? Na mapaparusahan ang lahat ng tao na gumagawa ng masama. Kahit anong tago niyan, darating pa rin ang time, mga kapatid, kasi nga ang Diyos ay makatarungan. Darating pa rin ang time, mga kapatid, sa buhay nila, na kahit anong yaman ng isang tao, kahit anong makapangyarihan ng isang tao, darating din yung kanyang katapusan. Darating din na pananagutan niya ang lahat ng kanyang kasamaang ginagawa. Kaya nga sinasabi ng mga ngaral, lahat ng ginagawa ng taong masasama wala rin namang kabuluhan. Kasi in the end, yes, na-enjoy mo yung masamang ginagawa mo, yung bunga ng kasamang ginagawa mo, pero in the end, wala rin kabuluhan. Kasi bakit? Kasi naghihintay sa'yo yung kaparusahan. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas doon. Diba? Pero yung mga mabubuting tao na nanatiling may takot sa Panginoon, hindi ka hindi ka apektado Hindi ka walang masamang mangyayari sa iyo. 'Di ba? Kunyari, kung nag-a-abide ka sa batas, 'di ba? Sa alituntunin, sa mga patakaran, wala ka naman dapat ikatakot Wala kang dapat ikabahala. 'Di ba? Usigin ka man,
supilin ka man ng mga tao, ano man yung sabihin nila sa iyo, yung truth pa rin naman ang mag-prevail eh. Yung katotohanan pa rin naman sa bandang huli ang magwawagi. No, kahit anong sabihin ng masasamang tao sa iyo, ano man yung paninirang sabihin ng tao sa iyo, panatag pa rin ang puso mo eh, di ba? Meron ka pa rin kapayapaan kasi bakit? Kasi alam mo, kasinungalingan yung kanilang sinasabi tungkol sa iyo. Darating at darating ang time, sabi nga, truth is like a lion. Di ba? Let it loose and it will defend itself. Yung katotohanan mismo kasi, hindi mo na kailangan depensahan eh. Kasi, ano na yan eh, hayaan mo lang yung katotohanan mismo ang magdedepensa sa sarili niya. Di ba? Hindi mo na kailangan magtahi pa ng kwento, hindi mo na kailangan pang gumawa ng mga ano pa mang mga bagay para lang depensahan yung sarili mo. Kasi kung wala ka naman talagang ginagawa, mahihirapan sila na ibagsak ka. Kasi mahirap mga kapatid, ibagsak ang isang taong matuwid, no? Isang taong may takot sa Diyos, mahirapan kang patumbahin yan, no? Mahirapan kang talunin yan. Kasi bakit? Kasi nasa likod niya ang Diyos. Di ba? Nasa kanya yung suporta ng Diyos eh. Kaya nga sa atin, bilang naglilingkod sa Panginoon, at tayo ay nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Panginoon, wala tayong dapat ikatakot eh. Unless na lang kung gumagawa rin tayo ng masama. Unless na rin kung may ginagawa tayong kalukuhan o may mga bagay tayong ginagawang hindi tama sa harapan ng Panginoon, doon kakabahan ka, matatakot ka. Pero kung tayo ay nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Panginoon, wala tayong dapat ikatakot eh. Ang dapat matakot, ang sabi doon, ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Maaga silang mamamatay pagkat di sila natatakot sa Diyos. Di ba? Yung ginagawa ng masama na kasamaan, eh siyempre hindi makakabuti talaga sa kanila. Di ba? Yung kabuti, yung masasabi natin na parang mabuti sa paningin nila, panandalian lang. Pero, in the end, hindi yung makakabuti sa kanila. At sabi doon, hindi rin magtatagal yung buhay nila. Kasi bakit? Kasi maraming galit sa iyo. Pagdating ng araw, mamumblema ka, mai-stress ka. Di ba? Kaya tingnan mo, pag ang mga tao ngayon, pag natutuklasan yung masama nilang ginagawa, no? Bigla na lang nagkakaroon ng brace sa neck, no? Kaya maya-maya nasa wheelchair na, di ba? Biglang nagkakasakit, biglang nangangayayat. Kasi bakit? Kasi kapag dumating na yung hustisya, no, nalaman na yung masasamang ginagawa, nai-stress na eh. Iniisip mo na, marami nang tumatakbo sa isip, hindi na siya mapanatag, wala nang kapayapaan. No? Kaya medyo naliligalig na. At dahil doon, siyempre, kapag marami ka nang iniisip, doon unti-unti na, dumarating yung mga karamdaman, yung mga sakit. Hanggang bandang huli, siyempre, pag puno ka na ng sakit, hindi ka na nakakatulog. Diba? Ayun na, manghihina ng katawan mo, magkakasakit ka na, at hindi ka na tatagal talaga sa mundo. Diba? Pero tayo, dahil nasa Panginoon tayo, may takot tayo sa Kanya, mayroon tayong kapayapaan, may kapanatagan tayo. Kaya humahaba yung buhay natin. So yun lamang mga kapatid, ang tawa ng Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.